Salmo 119 verse 65 tamang sugod. Psalm 119 verse 65. Gituman mo ang imong saad o Ginoo ug maayo ka kanako nga imong sulugoon. Hatagi ako kaalam ug kahibalo kay nagsalig man ako sa imong mga sugo. Sa English pa, you have done many good things for me, Lord, just as you promised. I believe in your commands. Now teach me good judgment and knowledge. So, gi-acknowledge gayud sa salmista nga gibuhat sa Dios ang mga maayong butang ngadto kaniya. So kung gikamot-an tas Ginoo, maayong butang ang buhaton sa Ginoo sa atoa. Kay posible magmambuhit magimog maayong butang ang Ginoo sa atoa kung daotan atong binuhatan. Just as you promise, sumala sa imong saad. Kibalik ko na to, you have done many good things for me. Okay. Daghan imong gihimong maayong butang para kanako, Ginoo. Just as you promise, sumala sa imong saad. I believe in your words. Now teach me good judgment and knowledge. Nagtuo ko sa imong mga commands. I believe in your commands. Now teach me good judgment and knowledge. So mo ni ang prayer. Tudloi ko og maayong paghukom og kahibalo. I believe in your words. Nagtuo ko sa imo. I believe in your commands. Now teach me good judgment and knowledge. Mo na iyang prayer nga tudluan siya sa maayong paghukom, maayong pagsuta ug matod pa og kahibalo, tudluan siya. Isa na sa iyang mga prayer. So ato mga prayer is kinahanglan nga ato joy nga isulti sa Ginoo. In verse 67, I used to wander off until you disciplined me, but now I closely follow your word. Ingon siya, kasagara, naglatagaw ako, hangtod nga gidisiplina mo ako. So, dili gid ang tao makahinuklog kung dili disiplinahon. Una pud sa panimalait na agi pagdisiplina, kay kung walay pagdisiplina, mag-abusar, magdasa ang tao. So I used to wander off until you discipline me. Kaniadto naglatagaw ako, kasagara naglatagaw ako, apan sa diha nga gidisiplina mo ako, but until you discipline hang to disiplina mo ako, but now I closely follow your word. So, gisa-isa niya unsa siya kaniadto. O hangtod nga gidisiplina siya sa Ginoo o matod pa ug karon ako sunod na gayud sa imong pulong. So sa una, ang pulong sa Ginoo wala niya value. Wala niya value ang pulong sa wala niya tagay bili. Apan sa ding gidisiplina na sa Ginoo, anak pa siya hatag og panahon sa pulong sa Ginoo. So mo na nga na mga panahon disiplinahon gid ta sa Ginoo kay aron matuliid ta para nga dili ta mahimong salawayon. Kay kung himutang salawayon ang atong ugma pertidyong ngit-ngita wa ginada. Napulos lang dayon pagbangutan pulos dili maayo. Matod pa in verse 68, you are good and do only good. Teach me your decrees. Ikaw maayo ug nagbuhat og maayo. Tudluit ko sa imong mga kabalauran. So, ingon dinhi nga gidayeg ni ang Ginoo nga maayo gid ang Ginoo nagbuhat siya maayo. Busa tudloi ako sa imong mga kabalauran. Sinamalantong siya nga ang Ginoo maayo jud ka istanan. Maayo jud kaayo ang Ginoo. So, express kina ni nga maayong Ginoo said you are good and do only good. Maayo ka og naghimo kag maayo. Teach me your decrees. Tudloi ko sa mga kabaluran. Arrogant people smear me with lies, but in truth I obey your commandments with all my heart. Ang mga tao kuno nga mga arrogante, mga murag sikinsa, nagalapay kaniya og mga bakak, nagsultig mga bakak ngadto kaniya.
but in truth apan ang tinuod I obey your commandments. Okay. Now, kini nga versikulo ha, sa verse 69, sa Psalm 119 verse 69, nga ang mga tao nga wala kasabot sa mga taong nag-obey sa Ginoo, dili sila kasabot o naa sila negative nga mga judgment, naa sila mga nasulting dili sakto, kay wala man sila kasabot. Umatod pa nga nagsulti sila bakak, but in truth I obey your commandments with all my heart. Dili gyud baya gyud masabtan sa mga tao nga wala kasabot sa pulong sa Ginoo atong mga taong nag-obey pud sa Ginoo. Diba? Atod pa sa pulong sa Ginoo sa diha nga wali ni Stephen ang kamatuoran nga mo'y gikasakit, gikasuko sa mga katauhan. Gibato si Stephen kay wala siya nasabti. Ang mensahe sakto pero ang mga gipangwalihan dili na sakto. So gibato si Stephen o namatay gid siya kay wala siya nasabti. But in truth I obey your commandments. Apan es ka matuuran ako gituman ang imo mga kasuguan. Usay ang pagsunod sa Ginoo mahimong kontra tas tao. Diba? Ang pagsunod sa Ginoo mahimong tang kontra sa tao. Ug mosunod punta sa tao dili pud ang Ginoo. Ang Ginoo po itong kontra. So naara kina pwedeng ang Ginoo natong kontra kung nagsunod ta sa tao. Kung magsunod punta sa tao dili ang Ginoo atong gisunod, ang Ginoo pud atong kontra. Now remember, kung Ginoo atong kontra, ayaw expect nga malinawon kapag malapayon pa ka, madasikon pa ka, o i-bless pa ka ni Lord sa imong pagpanginabuhi. Kaya kung dili na ang Ginoo malipay na to, ato kinabuhi panginabuhi, apektado jud siya. Sure gid na. Sure gid na kung ang Ginoo malipay na to, kinabuhi na to panginabuhi is naagyoy pabor, naagi kasiguruan. So ingot ini, I obey your commandments with all my heart. Kung i-obey na to ang kasuguan ni Lord sa tibok na itong kasing-kasing, malagi daghan po masuko. When we obey the Lord with all our heart, many also will hurt. Will be hurt, by the way, will be hurt. Masuko. Masakitan sila. Sa mga, si Jeremiah nagwali. Nag-obey siya sa Ginoo pagwali. Apan, nasuko ang mga taong gipangwalihan niya. Motong na preso siya. Luoy ang ingdagan si kinabuhi. Pero, giobey lang gid ng Lord. Pero wala gid siya pasagdi. Nagantos man siya apan madaugon siya tungod kay nag-obey siya ang Lord. Sometimes, ang pagpangalagad sa Ginoo, pag-obey sa Ginoo, usa ka palasanon, usa ka bugat, usahay, kay di ka masabtan sa imong pamilya, di ka masabtan sa bang tao. Pero, mo lagi ko nasabtan ka sa Ginoo. Salamat, gi kaayo. Hallelujah. Sa anak nga sitwasyon. Tingnan po din ang mga arrogant people or mga insolent people, mga badlungon mga tao, mga arrogante, mga grabusong mga tao. Their hearts are dull and stupid, but I delight in your instructions. Ang mga kasing-kasing kunos mga dautan nga mga tao, mga arrogante in verse 70, their hearts are dull and stupid. Ang ilang mga kasing-kasing, mga tiga o mga kuan sila, stupido sila, mga dautan sila. But I delight in your instructions. Apan ako nagakalipay sa imong mga instructions or mga pahimangno. So, mo na ang ingon sa Ginoo nga pagpahinumdum ka nato nga naay mga tao nga mga lain jud. Lain sila pagbati, lain sila kasing-kasing. But I delight in your instruction apan nagkalipay ko sa imong mga ibang tudlo kanako. My suffering was good for me. Ang akong mga pag-antos, maayo para kanako. For it taught me to pay attention to your decree. So, yung gisaysay nga, niagigit siya, naasis karisdanan, mga pag-antos. Niagi siya. My suffering was good for me.
iyang gisa-isay nga nagantos pod siya, nakaagi siya pag-antos, pero ingon siya maayo to nga kasinatian kay it taught me to pay attention to your decrees. Kay nagtudlo kadto ka nako, nagtudlo to nako nga maghatag og panahon sa imong mga kabalauran. So kay kung lagi part man siya sa pagdisiplin sa Ginoo sa atoa, badlongon jud ta. Ang part sa pagdisiplin is badlongon jud ta. Ang sayop na to, iyatang badlongon. Munang mo ni pagdisiplina, ang sayop badlongon. Oh, atod pa diri. My suffering was good for me, for it taught me to pay attention to your decrees. Your instructions are more valuable to me than millions in gold and silver. So iyang givalue pag-ayo ang pulong sa Ginoo. Nga bililhon pa kuno kaysa mga minilyon nga mga bulawan o mga salapi or kwarta. Ngano man, mao man jud pud kay ngano man ang pulong sa Ginoo. Mas bililhon pa man jud kay ngano. Dili man siya makawat. Kung naa kay bulawan nga millions, initado ka, delikado pa imong kinabuhi. Naa kay kwartang milyon, delikado imong kinabuhi. Apan kung ingana ka kabalyab, ingana ka dagkan imong pulong nga imong naas imong kasing-kasing nga gi-value nimo is ikaw bililhon ato bangas Ginoo. Kaya nga naman, ang imong kinabuhi, ang imong kasing-kasing, ang imong espiritu, murag bangko, nagdeposit kag pwedeng daghan ang pulong sa Ginoo ug daw bulawan mo na nga ang imong kasing-kasing ko na una nalig-on, stable na kay naa naman kay daghan deposit ng mga pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nga deposit dili kay pulong pagmahay, pagbasol, pagkahiubos. Your instructions are more valuable to me than millions in gold and silver. So, namalandong siya sa Ginoo, namalandong siya sa pulong, namalandong siya sa iyang kagalingon. Ingan na radyon, mamalandong ta sa Ginoo, giwa sa Ginoo, mamalandong ta sa iyang pulong, mamalandong ta sa atong kahimtang. Kung ato nang buhaton, mag-end up kita pasalamat sa Ginoo. Mag-end up kita o pagdut-dut sa Ginoo. Because we can have sound judgment or good judgment as we do that. So to meditate on it day and night. Study this book of the law. Oh. Tunan ko nun atong mga pulong sa Ginoo. Pamalandungan atong adlaw o gabi. Kay pinaagi ni ini magmalampuson ta. So kung wala jud tay panahon mag-study sa pulong sa Ginoo, nga kanang mag-study bitaw nga intentional nga naa kay gusto nga makigbanding sa Ginoo, makistorya sa Ginoo, because why we are studying the Word of God, God is talking to us. And as God is talking to us through His Word, we can respond sa Ginoo, sa iyang pagkamaayo. We can appreciate Him. Atod pa din. So your instructions are more valuable to me than millions in gold. That is in NLT sa ESV sa 719 verse 72. The law of your mouth is better to me than thousands of gold and silver pieces. Ang balaod sa imong baba mas maayo pa kaysa mga linibo ka mga bulawan ug silver o mga plata. You made me, you created me. Now give me the sense to follow your commands. Sa himo man ko nimo. Taga-iko ug una nga makasunod sa imong mga sugo. Muna iyang prayer. So, every time makapamalandong siya na siya mga pag-ampo nga iyang ginasulti sa Ginoo. Kay kung mamalandong tas Ginoo mo, end up tagpasalamat o pag-ampo, pagdahig ng tos Ginoo. Kung dili ta mamalandong, wala tayo, dili ta kapaymuot sa Ginoo. Maginuktok lang. Dili na makatabag ang pagkinuktok. Apan kung malandong ta, mo end up ta o pagpasalamat sa Ginoo, pagdahig, pag-ampo. Mo dyan na. So if we could not able to give time to meditate, mamalandong ta sa Ginoo, sa gimo sa Ginoo, mamalandong ta sa iyang pulong, kung mamalandong ta sa atong kagalingon, then kana nga tulog kapag pamalandong, matod na to, nga mahimong
nindot ang atong paghuna-huna o pagbati kinabuhi panginabuhi. Kay lamdagan man tas Ginoo. Oh, lamdagan tas Ginoo. Kung lamdagan tas Ginoo, modento. Nanay direction atong kinabuhi. Dili masayang atong oras kay lamdagan makasilod tagaan maka guidance si Lord direction nga mo nay buhata. Because doing nothing in a day is just wasting the time. Kung wala tayo buhaton sa kaadlaw, ato lang gisayangan. And remember, God allowed us to sleep 8 hours a day para pag mata na to, mo trabaho ta or magpuyuay. Mo trabaho ta. Oh. So if our mind is to work, magunaon ata nga magtrabaho ta. Ni trabaho nga tinarong. Dili kay tulit-tulit nga trabaho. Then we are then mature sa atong paghimo ana. So ingana gyapon sa atong pagpangalagad Ginoo mag panahon sa panimbahon per meeting unsa pa nga gathering. Kung dili lang dulit-dulit ang ato as seryoso, sincero, it means na mature na ta. Kay mature people, dili lang dulit-dulit, dili respitar, but tinud anay ang iyang ginabuhat. Isa na nga manifestations that we are mature. Dili lang respitar, but tinud anay, tininuod jud. Dili lang pagpakita sa tao, but you are doing it for the Lord. So whatever you do, do it heartily unto the Lord. Kung sa inyong buhat nga kasing-kasing para sa Ginoo, dili para sa tao. Kaya, dili na maayo siya. Balik ko na po sa Psalm 119 verse 73, you made me, you created me. Now give me the sense to follow your commands. Tagai ko og sa labutan nga masunod na ko ang imong sugo. Kaya gusto ni Lord nga iyang sugo, sundon dyan na to. Kung sundon na to mga sugo ni Lord, wala na tayo panahon magbuhat sa isugo sa yawas na to kinabuhi. Nabisi naman tagbuhat sa blotos Ginoo. Diba? Kung sundon na to ang sugo sa Ginoo, wala labot ang kaawa, dili siya makapahimulos na to ang Ginoo ray makapahimulos na to. And in verse 74, may all who fear you find in me a cause for joy, for I have put my hope in your word. Siya nga ang tanan nga naghadlok kanimo makakaplag kanako o hinungdan aron sa aron magmalipayon, for I have put my hope in your word. So muna, after niya nasabtan ang mga pulong nga iyang nabasahan, iyang napamalandungan, iya dahil gisalig, nagsalig na dahil siya sa pulong sa Ginoo. Iya nang gisaligan, naana siya i-claim. So the reason nga mag-study ta, para makasabota o makasabota, mulaom na dahin ta. Maglaom ta sa iyang pulong. So, kung ingana naman good ang level na to sa atong pagsabot, pagpamalandong sa Ginoo. Sama nga ang bulawan, dili basta mapusgay, dili basta nga ma-destroy, ingana na dahil ng atong status. Ang value na to, bililhon na. Because ang pulong sa Ginoo, maghimo na tong bililhon kung naghatag tagbili sa iyang pulong. I know, O Lord, that your regulations are fair. You discipline me because I needed it. Gidisiplina ko nimo kay akong gikinahanglan nga disiplinahon jud ko. We all need God's discipline. Kitang tanan kinahanglan sa pagdisiplina sa Ginoo kayo sa akin motulibagbag man jud ta. Ay mga panahon nga motulibagbag ta. So, kung motulibagbag ta, mo na panahon nga disiplinahon na punta sa Ginoo. Badlongon ta sa Ginoo. Pagbadlong is iya sa Ginoo. So, ingon sa pulong sa Ginoo sa Hebrews chapter 12. Tanaw na tong Hebrews chapter 12. Because God really disciplined us. Hebrews 12.
And dinhi, it is for this it as you endure this divine discipline, remember that God is treating you as His own children. Whoever heard of a child who is never disciplined by its father? Sa kung makalahutay mo sa pagdisiplina, nung duming ang Ginoo, nag-isip kaninyo nga iyang mga anak. Kinsa may nakadungog nga ang bata o wala disiplina sa iyang papa. So kung ingon tag disiplina, pagbadlong pagsaway mo sa disiplina. So, ang pagdisiplina kuno trabaho sa papa or ginikanan. If God doesn't discipline you as He does all His children, kung ang Ginoo wala nagdisiplina in inyo, matud pa nga ingon nga imong mga anak, it means that you are illegitimate and are not really His children at all. Kung wala ka mo disiplina sa Ginoo, it means dili ka mo anak sa Ginoo. Since we respected our earthly fathers who discipline us, kay respeto natong atong ngitanon amahan nga nagdisiplina kanato, shouldn't we submit even more to the discipline of the Father of our spirits and live forever? Dili ba di ay putam o submitar kuno sa atong magsubmitar kuno samot sa pagdisiplina sa atong amahan nga maoy nga buhi matud pa sa walay katapusan. For our earthly fathers discipline us for a few years, doing the best they knew how. Kung ang atong itanong ama nagdisiplina kanato sa pipila ka tuig, ibuhat nila atod pa ang maayo. But God's discipline is always good for us. Ang pagdisiplina sa Ginoo nato para sa atong kayuhan, so that we might share in His holiness. Aron kuno makaambit ta sa iyang pagkabalaan. Kay dili ta makaambit sa pagkabalaan kung dili pa ta madisiplina. Dili na to ma-enjoy, dili ta kaabot sa level sa holiness, righteousness, kung dili ta disiplinahon. Kay kung maghimo matag dautan, padayon tag dinautan. Boto ganina, it is good for me that you discipline me. Maayo kan ako ang imong pagdisiplina. So kana nga statement, kana nga pagsulti, sinultian ka na sa tao nga mapahusanon. Dili man ta makasulti ana kung mapasigarbuhon ta kay musukol man ta. Isa to, it is good that you discipline me. And then but God's discipline is always good for us so that we might share in His holiness. Ang pagdisiplina sa Ginoo maayo para nato aron makaambit ta sa iyang pagkabalaan. Kay gusto gid sa yawa nga himuon ta niyang dautan sa lawayon para dili nato ma-enjoy ang lives kalibutan o magka litsi-litsi atong kinabuhi, magka loko-loko matud pa sa Tagalog. Gusto niya magdinautan ta para magpangutan ta kay dili siya malipay nga malipayon ta nga kauban ng Ginoo. Ingana siya kasiluso. Diba ang nagpaluyan ng siluso ang yawa man. Dili siya magsilos siya nga magkit-an ta niya malipayon ubas Ginoo. Nga naman, mao na ingana yung experience sa una sa wa siya nagrebuildi. They have a close relationship with God. Sa si Lucifer pag wala pa nagrebuildi. They have a close relationship. Na sila, grabe. O dili siya gusto nga ang tao sinatian na. So muna nga, mangita siya pamaagi nga mababagan ang tao nga makakinabuhi nga mabalaan kay dili siya gusto nga maimutang maayog matarog og mahimong balaan. No discipline is enjoyable while it is happening. So walay disiplina nga makapalipay. It's painful, sakit gyud siya. But afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Apan human sa pagdisiplina, human sa kapait, human sa kasakit, na ay kalinaw ang sangputanan o maayong panginabuhi, maayong kinabuhi adtong na nagpadisiplina. Sa ato pa, malagi magsakripisyo sa gita. Mag-agwanta tang disiplinahon ta, dili kay
mag supakta, dili ta mo tulibagbag. So, nga na diri nga mo nang giga sa pulong si Ginoo nga wala gi pagdisiplina nga lami malipayon, sakit gid siya. Pero ang bunga anak kalinaw kalipay kalampusan maayong dagan sa kinabuhi. O gidisiplina ta, dagan man na siya, gidisiplina ta sa trabaho. Mo na imong trabahoon. Mo na imong assignment. Disiplina na. Kung gihimo ni mo na disiplina na ka sa trabaho, ang walahan, ikaw nga nagtrabaho, dili to wala nagtrabaho. Kung gidisiplina ta sa atong kinaiya, about pangatahuran, pagrespeto, kung imo nang gihimo, ikaw ra gyud bulahan kay ikaw nga dayon kundi matuday kung tudaw tag batasan, nga wala nagpadisiplina. Kung disiplina ta may gusto sa to pag-eskwela, ikaw ra mabulahan kay para ang pag-eskwela para ra man nimo. Para sa imong kaugmaon. Nga na. Kung gidisiplina ta sa mga pag-ampo, nga mag-ampo ka. Nga mo-ampo jud ka kay nagpatudlo lang jud. Bulakan. Nga na. Mag-ula-ulaw. Usahay. Or pirmi mag-ula-ulaw. Pero nga naman lagi magbuhat og daotan, di magi maulaw. Magsultig daotan, di mauwaw. Ipampuon, ang kauwaw, o di masugot. And that's an alarming. Sumatod pa din eh. And then, in verse 14, work at living, in Hebrews chapter 12, verse 14, work at living in peace with everyone, and work at living a holy life, for those who are not holy will not see the Lord. Pagtrabaho, uban, matod pa diri, work at living in peace. Maginabuhi o magtrabaho nga makigdaiton sa matag usa. And work at living a holy life. Kinahanglan kuno magtrabaho ta o magkinabuhi tagbalaan nga kinabuhi. For those who are not holy will not see the Lord. Kay katong dili balaan, dili jud kakita sa Ginoo. Matod pa, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. The grace of God. Magpakabana kita sa matag usag-usa aron dili nato mapakis ang pagdawat sa grasya sa Ginoo. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. So nagpasidaan na nga magbantay kuno ta nga wala kunoy mga poisonous root or kining daw hilo makahilo nga gamot sa kaligut-gut ang mo tubo matod pa mabuo to trouble you, corrupting many. So likayan kuno nato na mga bitterness, mga kaligut-gut. Kay ang kaligut-gut dili jud na iya sa Ginoo. O dili na mahatod na tong kalipay kanina o kalambuan. Make sure that no one is immoral or godless like Esau, who traded his birthright as the firstborn son of a single meat. Nag-warning siya ang Ginoo nga sure kinanglan kuno ato siguroon nga wala ko na magkinabuhi nga makihilawas nun or daw walay Diyos sama kang Esau. So wala tay account na read ni Esau nga silimbahon siya, worshipper siya. Ang atong mabasa ni Esau, kugihan na siya manginabuhi. Kugihan siya manginabuhi, pero wala siya nagkugig pangalagad si Ginoo. Wala siya nangalagad, wala siya nagbali-bali sa iyang spirituhan ng labahin. Wala niya gitagay bili ang right niya. Iyang gibaylo sa pagkaon. Yung witness pagkaon. So, gusto ni Lord nga dili ta mahisama ni Esau nga godless daw kuno. Na kinabuhi nga walay Dios. Kung tanaw na to kung atong sabton ang iyang account. Gibless siya financially and materially kay kugihan man siya.
Pero adyo kay mabasa nga nag-worship sa ni Lord. Nagbahin siya ni Lord og time, nagbahin siya ni Lord sa wala jud. Puro lagi trabaho iya. Ug gani gendari godless Isaw. Ayaw panundog ni Isaw. Nga matud pa iya lang gi baylo ang iyang katungod sa pagkaon. So gusto ni Lord nga i-value nato iyang pulong, i-value niya ang value nato ang iyang gasa. Ang gasa sa kaluwasan. Ayaw i-baylo sa mga butang ning kalibutana, sa mga tao ning kalibutana nga maghatod nato sa kapilihan o pagka down di sa pagpangalagad sa Ginoo. We have to be with people who will bring us up, who will lift us up to be closer to the Lord. Dapat kung maalamon ta, mag-uban ta sa mga tao nga paduol na to sa Ginoo. Dili kay makapalayo na to sa Ginoo. Nga naman ang atong microphone. Hello. Hello, bat na. Hello. Hello, bat na. So to, isa nga pagpamatuod nga maalamon na ta, nag-mature na ta. Ang atong gusto kaubanon kanang magpaduol na tos Ginoo. Magpaduol na tos Ginoo, di kay magpalayo na tos Ginoo. Mga taong Dios nun, mga taong mga matarong dili tao nga yawanon, dili taong dautan. Atong kaubanon. So kung kinsa atong kauban sa to, tell me your friends, tell me tell me who your friends are and I will tell you who you are. So tiik kung kinsa imong mga higala o sultian ko ikaw kinsa ka. So kung kinsa imong mga higala, kinsa imong kauban, ingana ka. So imong mga kauban mga daotan, unsa man ay kasulti, daotan pod. Kung kauban nimo matarong, ma-level po kang matarong. So ingana, isa ka pagpanamin sa atong kagalingon, kinsay atong ganahag uban, isa na nga pagmatuod, kinsa taon sa tadas Ginoo. Kung dili ta ganahag uban sa mga Christian, ganahan ta uban sa unbeliever, questionable dili. Questionable. O ingon dili si Isaw, don't be like Isaw nga wala nagpakialam. Anak siya ni, kaliwat siya ni Abraham. Yang lulo, butan si Abraham. Yang papa ni Isaw si Isaac. Buutan gyapon. Pero si Isaw nga no daotan, iyang desisyon. Dili pasabot nga lulo buutan, papag mama buutan, anak buutan. It's a decision of a person. Magbinuutan ba siya sama siyang lulog-lula or maglahi sa iya ha? Hello. So it's our choice. To choose you this day. Unsa imong pilion? If you choose the Lord, you choose life. If you will not choose the Lord, you choose death. Kung pilion nato ang Ginoo, gipili nato ang kinabuhi. Kinabuhi nga diin malipayon, malinawon o madasigon. But if we will not choose the Lord, kung di nato pilion si Lord, sa to we choose death, kamatayon. Kadag andam na si Satanas nga iyatang patyon sa to steal, to kill, and to destroy. But if you choose life, if you choose God, life and protection. Life and protection. Direction. Protection, direction, revelation, instruction. Not distraction ng atong angkod gikas Ginoo. Sumana nga kato ganina sa Psalm 119 nga it's good that you discipline me. Ito ganina balik ko na to. I used to wander
off until you discipline me. Sa una, naglatagaw ko, hangtod gidisiplina mo ako. But now, I closely follow your word. Apan karon, nagsunod na ko sa iyong pulong. So, it's a reflection who he was before and who he is at the present. Unsa siya kaniadto, naglatagaw. Apan karon, ingon siya, but now I closely follow your word. Apan karon, nagasunod na jud ko sa imong pulong. Nagasunod na jud ko sa imong pulong. If we love to read the Bible, if we love to meditate, if we love to hear the Christian songs, the gospel songs, if we love to hear mga preachings, mga teachings, mga sermons, kung muna yung magipangita ka nun, congratulations. Healthy na gid imong Christian life. Ang healthy Christian, ang healthy nga appetite, mangita jud ana. Diba kung healthy ta, mangita jud ta og makaon. So healthy Christian desire what pleases the Lord. O mo din na nga, makita na to nga, kining naagit siya kasibot nga mga lagad si Ginoo. Nasa kasibot mo trabaho si Ginoo. Nasa kasing-kasing nga maga pahimuot sa Ginoo. So it's 2, your instructions are more valuable to me than millions in gold and silver. Giisip niya nga bililhon gid ang pulong si Ginoo. Papilion ta panahon nga papilion bitaw ta. Isa lang kabutang atong dalon. Kani cellphone og Bible. Maingon ta nga cellphone needed man for contact. Okay, take note of this. Yes, needed. Maabot panalitan, maabot ang panahon, papiliun ta. Very critical. Papiliun ta. O isa lang imo dalon. Ang choices, Bible or cellphone. Nga nila siya maingon ka nga cellphone, jud kay contact nimo sa different contacts nimo sa tao. Pero ang Bible, contact nimo des Ginoo. So, si palapin mo, ang mga contact nimo sa mga tao, contact nimo sa Ginoo. It's a difficult choice para sa uban. Pero nga niragid na siya. Ang contact na to sa tao, importante man. Pero ang contact na to sa Ginoo, makadala na to sa langit. Hello? Makabudo na to sa Ginoo. And then another thing about it, pilion na tong cellphone, for example, pag malubat na, wala kay load, wala kay pay pulos. From pulong sa Ginoo, dili malubat, dili po siya i-charge. So, bililhon gid ang pulong sa Ginoo kaysa cellphone. Amen ba? Bililhon ang pulong sa Ginoo kaysa cellphone. Bisan pag naay imong cellphone o nalubat na imong cellphone, critical na, wala na siya pulos. Ingana ra pag realize unsa di ay kabilinon ang duha. Aw asa bilinon kaayo ang duha. You are not able to use your cellphone bisan pag naay Bible kung lubat na and you are not in your house o wala kay charger, wala kay charger. But the word of God mintas naapay hayag naapa kay matang ikabasa, walay problema. That is, muna ingon niya, your instructions are more valuable to me than millions in gold and silver. Nga naman, nakabaton siya o kalipay kadasig. Nakabaton siya inspiration through the word of God. Wala na ikuan, wala na kay malingawan, basa kung mga lubat na ka. Pero, kung na ang Biblia, malingaw kag basa sa mga saad ni Lord. And that's the difference. So our choice will make us, or will let
others identify us, will let God identify us kung unsa kita ka wise enough in choosing things in times of challenges. Let us pray for His word. Oh, glory to God glory to God in the highest. Thank you, Lord, for your words. Nga ikaw gay nagkadisiplina o Diyos sa matag usa. And Lord, i-acknowledge sa salmista nga usa ka maayong butang ang mong pagdisiplina because nakapaduol siya na kanimo sa iyong pulong ug nagahatag kaniyang pili ang imong pagdisiplina. Nag-value niya pag-ayo ang imong pulong more than millions of gold and silver. Help us to be like Him, O Lord, na ginavalue na mo ang imong pulong, O Diyos, na malantong kami, ampo kami, nagapasalamat kami, nagkadaig kanimo, Lord. Salamat sa imong pulong, himayod mo para kanimong tanan lamang, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah.